magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Narito po muli tayo mga kaibigan para sa isang mahalagang usapin na aming pong handog sa inyo. Ngayon pong buwan ng Oktubre, yung tinatawag po nating Local Governments Month. So ang pag-uusapan ho natin ay kung ano ang mga ginagawa ng ating pong lokal na pamalaan at syempre yung pong mga angkla sa kanila, no? Mga batas na dapat nilang sundin. Syempre doon sa mga proyekto rin, mga programa, kanilang mga innovations upang maiangat ang kabuhayan ng kanilang mga constituents. So yan po ang ating usapin ngayong umaga. Syempre kasama pa rin natin ang ating mga kabagang na mga media practitioners dito sa Cagayan. And of course, ang mga bisita natin ay mga bigatin dahil mabigat din ang ating pag-uusapan. Ang tema ng ating pong Local Government Month ay ang LGU Magaling, May Mararating. Alamin nga natin, noong naumpisahang naitatag ang ating pong Local Government Code na mayroon pong otonomiya sa bawat lokal na pamalaan, ano na ang kanilang narating. At ngayong 2014, ano pa ang kanilang gustong marating? Yan ang ating magiging tema dito sa ating pag-uusapan. Of course, kasama natin ang batang-batang Regional Director ng ating pong Department of Interior and Local Government, Engineer Marlo Iringan. Magandang umaga, Director. Maraming salamat sa inyo pong pagdalo muli sa ating pong programa. Magandang umaga din sa iyo, kasamang Oliver at sa ating mga kasamahan dito sa studio, lalong-lalo na sa Regional Director ng Department of Budget and Management, si Director Isabel Taginod, at ang Regional Director ng Philippine Information Agency, si Madam Purita Licas, at ang ating mga kasangga, mga media practitioners sa Region 2, mga kasama ko sa DILG, ang mga local officials, barangay officials na kasama natin ngayon, at lalong-lalo na sa mga nakikinig at nanonood sa programang ito. Thank you very much, Director Iringan. At siyempre, ang atin din pong suki, ang pinag-uusapan ay ang pambansang budget. Narito po ang napakabait na Regional Director ng atin pong DBM, Director Isabel Taginod, ma'am. Magandang umaga po. Thank you very much, Oliver. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat na nakikinig at nanonood ng Tipon-Tipon. Thank you. Thank you very much. At syempre, sabi ho natin, ang ating tema ay ang lokal na pamalaan. Kaya dako tayo sa ating barangay level. Narito po ang punong barangay, ang kapitana ng Sentro 3, si Kapitan Florida Lasam. Kapitana, magandang umaga po at salamat at kayo nakadalo sa ating pong tipon-tipan sa PIA. Magandang umaga po naman sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga taga-PIA staff. Good morning. Thank you very much. And of course, ito po ang kalihim ng ating pong Sentro 3. Pero hindi po siya naglilihim dahil transparent po itong barangay secretary na ngayon, si Madam Rovita de Polonia. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa atin lahat. Okay, asahan natin, dahil inimbitahan din natin ang isa sa ating mga mayor dito sa Cagayan and hopefully makakarating siya. Sabi ni Madam Ivy ay kasama sana natin ang punong bayan ng Rizal pero dahil nga sa may pinuntahan actually or kagagaling siya actually sa isang mahalagang pagpupulong ay sisikapin nilang makarating ngayong umaga sa atin pong pag-uusapan. Of course, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelica. Sumasa inyo ang ating palatuntunan sa loob ng isang oras na talakayan. Ang ating mga media friends ay ipapakilala natin habang sila po ay magtatanong. And of course, sa DILG, andyan ang staff ng ating pong Regional Director Iringan. Of course, si Ma'am Mavidet din ng DBM and isa rin pong opisyal ng barangay ng Sentro 3 ay kasama natin ngayon sa ating technical sites, kasamang Tony, kasamang Muding, si kasamang Alvin, and of course, sa Radyo ng Bayan, kasama natin si kasamang Letlet Taliping, at si kasamang Ronnie Mape. Sa Clearview Cable ay si kasamang Marshall Bakiran, and of course, sa atin pong RBC Cable ay si kasamang Sir Vilon Nicolas at Chabi Tabalansa. Unang-una po kay Director Iringan siguro yung ating unang katanungan. Sir, ngayong pong buwan na ito ay pinagdiriwang ho natin yung local government month na tinatawag natin.
tatanong siguro natin, magmula noong naumpisahan po itong local government code na naibigay sa ating lokal na pamalaan, yung tinatawag nating otonomiya sa kanila pong pagpapatupad sa kanilang pamamahala, ano na ang naging obserbasyon natin? Nakatulong nga ho ba ito or mas lalo pong naging mahirap para po sa ating mga lokal na opisyal? Bago ako sagutin yung tanong mo, kasamang Oliver, gusto ko ring batiin si Ms. Mavidet ng DBM, isang division chief sa Department of Budget and Management. Ngayong buwan na ito, pinagdiriwang natin, specifically October 10, pinagpagdidiwang natin ang 23rd anniversary ng Local Government Code. Mula noong 1991, no? October 10, 1991 was signed into law by then President Cory Aquino. At sa aming obserbasyon, mula noon ay sadyang malayo na ang narating ng ating mga gobyerno lokal. In terms of autonomy that they had in the local government units. Nabigyan sila ng sapat na kakayahan at kapangyarihan upang sa ganon ay makatulong sila sa national government to attain national development. At sa ating obserbasyon ay sadyang maraming magagandang istorya itong mga local government units na dapat na pamarisan at tularan, na dapat rin gampanan ng mga ibang local government units. Kaya ang ginagawa natin sa DILG ngayon ay we are documenting good practices to be replicated in other local government units. We have with us yung isang barangay dito sa Tugigraw na may magandang practice or programa. Kasama rin na sana natin ngayon si Mayor Ruma ng Rizal at si Mayor Carag ng munisipyo ng Solana na ibahagi sana nila sa atin yung kanilang mga ginagawa sa kanilang local government units. I am most impressed with the Mayor Ruma of Rizal dahil sa 3 taon niyang pag-upo pa lang sa pwesto ay naipasemento na niya yung daan papuntang Rizal. That's almost more than 20 kilometers. So ngayon, sementado na siya, Director? Sementado na ngayon. Yung daan na mula noon ay rough road. Oo, kasi nung last ako pumunta dyan, rough road po talaga, Director. Ano? So magandang pumunta na dun sa kanilang munisipyo. Ganon din sa Solana. I grew up in Solana. Dun siyang baryo na liblib, na rough road dati. Ngayon ay nasementohan na lahat mga ngayon. No? Nagiging more accessible sa ang mga tao. Okay. Oo. So yan ay ilan lamang doon sa mga magagandang ginagawa ngayon ng ating LGUs or particularly the local chief executives na siyang tagapamuno ng ating lokal na pamalaan. Sa DBM naman Director Isabel, of course, ang LGUs natin ay hindi tumatayo without finances. Sinabi nga natin na yan talaga ang nagda-drive ng development sa kanila. Sa tingin ho ninyo, paano ginagamit ito? Kumpara dun sa mga nakaraan, paano na ngayon ginagamit ng LCEs natin ang mga binibigay sa kanilang mga pondo? Doon kasi sa local government code, defined kung saan nila gagamitin ang IRA. So it's under Section 17 of the local government code that the amount to be released by DBM should be used for basic services of the LGU. Now, kung compared to the funds released by DBM before the devolution, makikita mo ngayon grabe. Kasi pag tignan lang natin yung minamaintain ng DBM na cost of devolution, ito yung mga 6 billion lang. Ngayon umabot na ng halos 389 billion this year, and it is expected to grow, to increase by 14.5 or 14% next year. So, malaki masyado yung nakukuha. On top of this, they have their own local sources. But if you look at the finances of the LGUs, most of the LGUs are still dependent on IRA. Although if you look again at the local government code, they have the corporate powers to create their own revenues sana. Pero yung iba, nag-dependent pa rin sa IRA, funds coming from the national government. Pero nakikita mo din naman na just to ensure na meron silang magamit for development purposes, dun sa use of that IRA released by DBM, merong circular in-issue ang DILG and DBM that 20% of it should be used for development projects. So para hindi lahat ng nire-release ng national government magamit for personal services, 20% po dapat nakalaan, mandatory yun sa code
mandatory. It's mandatory that they should allot at least 20% of the ERA release for development projects. Okay, so Kaya yun- siguro ganun karami na ang mga proyekto ng mga local government units natin. Okay. So ayan, nakikita natin yung trend ngayon ng LGU sa paggamit nila ng kanilang pondo at hindi lang, sabi ni Director Isabel, hindi lang dapat yung inaasahan na IRA dapat meron din silang sariling para pamamaraan. Ito, sariling Oliver, pamamaraan. pwedeng dagdagan ko Ay, yan. sige, Director, iringan muna. Sige, dagdagan ko lang yun ang sabi kanina ni Director Taginod. Talagang kung titingnan mo, there was a very big increase in the allocation of local government units from the ERA. That is, but kahit sabi niya 6 billion to 389 billion, itong halagang ito ay kung titingnan mo kulang pa rin para magamitin sa development projects ng mga local government units. Kaya nga ang sinasabi natin sa mga local government officials, they have to be creative and innovative in accessing other funds aside from the internal revenue allotment. That is why they were given enough power and authority to generate their own funds. And not only creative in resource mobilization, but also creative in identifying programs and projects that would really respond to the needs of their constituents. Kaya, nandyan ang Barangay 3 ng Tuguegarao City. Gusto ko ring i-share yung ginagawa ngayon ng Villaverde, Nueva Vizcaya. Villaverde, Nueva Vizcaya is a 5th-class municipality with only 45 million IRA plus a little of their local income. But they were able to implement a lot of projects due to the innovativeness, the creativity, and good networking and linkaging efforts of the local officials. Okay. They have this project called 555,000 trees project in Villaverde. Their aim is to plant 555,000 trees during a span of several years. Kaya ang ginawa nila, bago ka makakuha ng merit certificate mo, kailangan magtanim ka. Bago ka gagraduate ng elementary, kailangan magtanim ka. Bago ka makakuha ng mayor's permit or franchise ng tricycle, kailangan magtanim ka. So, magaling yung kanilang pag-implement ng mga projects. Hindi dahil malit yung kanilang pondo, hindi na sila nakagawa ng mga more projects, better initiatives for their people. Okay, so napakarami and I believe aside doon sa nabanggit ni Director ay marami pang LGUs na may magagandang innovasyon para sila ay makalikom ng pondo pandagdag doon sa kanilang ginagasta para sa proyekto na tungo sa ikaunlad ng kanilang mga bayan. Kaya ito isang halimbawa ngayon kasama natin ang Barangay Sentro 3 si Kapitana Lasam. Yung kanilang, nabanggit ni Director kasi kanina, yung kanilang revenue code na katangi-tangi. In Region 2, Director, I believe? Yes, katangi-tangi ito. Barangay Revenue Code. So, Kapitana, ano ba tong revenue code natin? Paano ito nagsimula? Kailan ninyo ito ipinatupad? Ito po nagsimula nung nag-start po kami ng public hearing February 23. Then, after the hearing, na-approve po by the city government ng May 21. Oh. Kasi ang barangay po namin is the third poorest barangay Sa sa Tuguegarao? 49 barangay. Noon. Noon. And nakakaya kasi kami ang original seat ng government. Yes. Oo. Kaya ang ginawa namin, together with my kasama ko mga council ko, para ma-increase ang sources namin, nag-isip kami kung paano namin madagdagan yung collection pondo. So ang ginawa namin, gumawa kami ng local code na tax revenue. So ano ang nilalaman ng inyo pong local code, particular doon sa binabanggit ko natin na ang purpose niya ay upang madagdagan yung ating pondo. So ano yung mga ang kwan po ng local palagay po code doon? namin, yung business clearance namin dati-rati 300.
Oo. Ngayon, ginawa namin ng 500. Oh, nag-increase siya from 300 to 500. Pero business naman yun, Business. Kapitana. So, no comment. Tapos, Kaya yan. Oo. Yung mga Ano pa po? tricycle na nagpapark na wala sa lugar, Oo. May penalty. may penalty. Innovation. Oo, Kasi to problema improve that, at disiplina saan disiplina. nagpa-park. Okay. Considering maliit yung ating lansangan, tama po yun. Ano pa po, Kapitana? Yung pong gumagamit ng straw, yung Plastic bag? plastic bag with Oo. straw. Oo. May multa po sa amin yun. Yung mga establishments na nasa yun na barangay po. ho ninyo. Oo. Oh, Kasi usually support yun, to ecological solid waste. kasi Oo. yun po ang usually na nakikita namin sa mga drainage namin, yung mga straw, mga bumabara. plastic. So, Oo. para makontrol yung paklag ng Yes. drainage, Oo. yun po ang ginawa namin. Kaya hindi kami nagbibigay ng mababa na multa, kundi 1,000 po. At maganda rin yun. Kasi that is one way na madisiplin mo sila sa Tama po. cleanliness. Oo. Kay Secretary, dahil tanungin ko din si Secretary dahil ito yung siyempre kahalili sa mga ganito, sa iyong pagtayan, magmula nung na-implementa ito, ano yung naging impact niya sa inyong barangay? Yung impact po sa amin is naging increase po talaga yung aming pong collection. Before po, yung aming nakokolekta lang po is around 55,000. Gawa nga po ng yung aming kinokolekta po ay sa 300 pesos lang. May na-include din po, hindi lang po sa business sector po siya kami nangongolekta, kundi po na-approve po na including professionals, meron na po silang binabayaran sa aming clearances. So, hindi lang po on the business side, kundi din po pati sa professional side. Oho, dahil nga po ang LGU po natin ngayon, LGU yung magaling, na may mararating at through the leadership of our barangay chairman sa amin pong kakayahan, karunungan, abilidad at diskarte po. Meron po kaming estrahiya pong ginawa. Yun nga po yung pag-come up po ng barangay revenue code. Yun po. So we come up with this, in line with this barangay revenue code, we come up with different ordinances po, gaya po ng sinasabi po ng aming barangay chairman to come up with collections po para ma-increase yung nga pong mga ordinances po namin on the collection of penalties dun po sa hindi po sumusunod sa aming pong ordinansa. Okay, so napakaganda para dun sa ating mga kapatid na media practitioners, na na kararating i-kuan ko lang, i-background ko lang si Director Iringan, syempre ang ating guest ngayon, si Director Taginod ng DBM. Of course, ang ating LGU ay si Kapitana Florida Lasab ng Centro 3 ng Tuguegarao City at si Barangay Secretary Rovita de Polonia ng Centro 3. Yung kanilang pinapresent kanina ay yung pong katangi-tanging Barangay Revenue Code na naipasa dito po sa ating Region 2. Ayon kay Director Iringan, sa pagkakaalam nila, yun pa lang yung kanilang nai-record na Barangay Revenue Code na kung saan ay in-increase nila yung kanilang mga clearances, permits na sinesecure mula sa kanilang barangay. So si Director Iringan may gustong idagdag? Yeah, yan yung palagi namin sinasabi kasamang Oliver. There is no limit to the innovation that local government units can implement in their areas of responsibility so long as they have creative minds and the political will to implement these things. Yung nangyari sa kanila, they have the political will to implement, and increase from 300 to 500, to increase penalties, to 1,000, and the other initiatives that they have made in the barangay. Nakikita natin na palagay ko itong ginawa nila na revenue code ay dumaan sa proseso. May public consultation na ipaliwanag sa mga tao yung kagandahan at yung kainaman na maibibigay nito sa barangay. Yung mga iba kasi na mga local officials natin, kung minsan ay nagdadalawang isip na itaas yung mga fees and charges na kinokolekta nila sa pangamba na sa susunod na eleksyon ay matatalo sila.
Pero sa sinasabi natin, no, walang dapat kayong yung pangamba Opo. kung ito ay maipaliwanag sa mga tao Opo. at kung maipakita natin sa mga tao kung saan napupunta itong mga koleksyon na kinukuha ninyo sa kanila. Okay. So, saludo kami sa mga opisyalis ng Barangay 3 dahil nagkaroon sila, meron talaga silang political will at nakita nila kung paano nila maitaas yung koleksyon ng kanilang fees and charges. Okay. So, dako na tayo sa ating mga media practitioners sa kanilang mga katanungan. Of course, Madam Badig na Pagulayan ng RPN. Thank you, Ver. Good morning po sa ating lahat. Balikan ko lang yung nabanggit ni Director kanina kasi wala pa si Mayor ng Rizal. Sa kanya ko sana ibabato. Nabanggit niya kasi yung road cementing. Natapos na ba the whole road, Director? Kasi last April, merong part na bako-bako, meron part na cemented, merong part na hindi pa fully na cemented last Ayon sa April. aming informasyon, halos tapos na lahat eh. Okay. Hindi kagaya noon na only segments of the 20-kilometer road were concreted. But as of this date, halos tapos na po lahat yung pagsemento nung daan papuntang Rizal. Pati yung tulay na yung Mawawanan Bridge na nasira nung bagyo ay naayos na. Oo. Okay. Maganda yung tulad My ngayon second doon. question there is, Sige, Madam. meron kasing mga feedback na pagka may mga pumapasok na private vehicles, ang tanong natin, Director, is security or safety ng mga nagpupunta ng Rizal na pagka hindi raw palaging dumadaan o palaging pumapasok at private yung sasakyan, medyo alanganin. So, the last time na pumunta po ang grupo namin, kailangan po namin maglagay ng karatula para ma-identify kung sino po yung mga nakasakay doon. Gaano po ka-safe ang mga taong pumapasok po sa Rizal? Palagay ko naman po walang problema kung may mga gustong pumasyal sa Rizal, no? Dahil nga ito na sementohan na more accessible na yung local government unit, yung area na yon. At the last incident that happened in Rizal was way back in 2011. 2011. But mula noon ay wala pa pong naibalita na hindi ka nais na nangyari sa Rizal. So I think I do believe that yung accessibility contributed to ensuring the safety of visitors or commuters going to Rizal. Okay, oo. At maganda rin, Director, na naaayos ang daan ngayon doon dahil ang Rizal ay may potential sa turismo. Yung kanilang church doon, I guess tinitingnan ito ng World Heritage Organization, something like that. At kasi isa ito sa, kasamang Tere? UNESCO, tama. Kasi isa ito sa mga churches na pinakamatatanda dito sa buong Pilipinas. And of course, yung kanilang mga caves doon, hindi masyadong na-explore. Pero ngayon, may accessibility, malamang na tataas din ang kanilang revenue dahil doon sa kanilang mga turista. Si kasamang Tere ng Radyo ng Bayan. Thank you, Ver. Good morning po sa mga bisita natin. Aside dun po sa mga binanggit ho ninyo mga LGUs ngayon, like yung Rizal, meron na hubang mga umuusbong na rin ng mga LGUs na magagaling, na meron nang narating. Kasi kapag usapan ng mga best practices, alam na natin nare-recite na natin kung sino-sino itong mga to because, kumbaga, the same, sila na naman. No? Sa ngayon ho ba, meron nang masumusunod sa yapak ng, for example, ng, mabayan, ng Lalo, San Mateo, mga Santiago, mga ganyan. Meron na ho bang mga iba pang LGUs, no, na mapupwede rin ho natin sabihin na, uy, ito mga gumagawa na rin ho ng pangalan, meron na rin ho mga nararating dahil magagaling nga sila ho mga namumuno doon. Meron akong isa na naisip, barangay. Barangay ng Namuac, Sanchez Mira. Barangay Namuac is consistent winner in our search for Barangay Public Information Assistance Center. Okay? Marami silang mga magagandang proyekto sa Barangay Namuac. Meron silang newsletter, one way of informing the people about the programs, projects, and priorities of the barangay.
Meron silang doon sa kanilang barangay doon sa kanilang barangay hall, meron silang internet where people can access information about the different offices. For example, gusto mong kumuha ng lisensya, you are from Barangay Namuac. Mag-download ka ng form dun sa internet, i-print mo na, you accomplish the form. And also, you can already access the different requirements no, in securing a license. So that when you go to the Land Transportation Office, dala mo na mga ito, pati yung application form, so that hindi ka na pabalik-balik. It will save you time and money. Okay. So that's one good practice, no, that we are promoting, we are advocating to other barangays, no, which they can also adapt. The municipality of Tumawini is a consistent winner in the search for Gawad Kalasag Second place on sir, disaster risk international. reduction and management. The city of Kawayan Oh, champion yan. and the province of Isabela. Oo. We also have Gonzaga, Cagayan, having established one of the first sanitary landfill, improvised sanitary landfill in the region. One of the first to have formulated their 10-year solid waste management plan. Of course, we have already mentioned Lallo. No? On their nutrition program and solid waste management. And I'm very, very sure local government units have their own stories to tell, Yes. beautiful stories to tell, only these are not highlighted. Kaya nga yung isang programa namin, Replication of Good Practices, we are identifying, still in the process of identifying these local government units. Okay. Follow up kasamang Tere? Yes, kasamang Oliver. Kasi nga yung mga datihan, ito yung mga, dapat meron sana mga bagong liga, na mga LGUs na na gumagawa ng pangalan. Pero doon sa mga best practices, sir, meron ho bang sistema na i-record, na i-document ito ng DLG na, for example, yung mga estudyante ho natin, yung mga gustong mag-research, pupunta na lang ho sa DLG at meron na ho kayo maipapakita sa amin na nakakompile na ito yung mga best practices nila, maaari ninyong isulat, kopyahin. Yung tanong na yun, sasagutin ng aming Regional Information Officer because right now we are documenting how many LGUs with the help of the Cagayan State University. Si Madam Ivy Saludes, ang Information Officer ng DILG. Yes. Good morning po sa ating lahat. Ang kasagutan po dun sa tanong ni Ma'am Tere is, sasabi nga po ni RD, we are in the process po ngayon ng pag-document ng some lang po ng mga beautiful stories ng LGUs po ng Region 2. And meantime, we are establishing partnership with Cagayan State University, wherein kasi po ang gumagawa lang po ng mga documentation in terms of write-ups and videos ay ang aming mga gigiting na field officers. Alam naman po natin na hindi po ganun equipped in terms of technical expertise on documenting. So we are tapping po the Cagayan State University to come up with sila po ang magsisilbing critics dun sa pinipare po naming field officers. And actually, tomorrow we will be having yung finalization po ng mga videos. And CSU also is coming up with meron po silang mga documentation na po ng ibang LGU na hindi pa po namin na-identify. So from there, dun po tayo magsa-start and then reviving po ang partnership natin with the academe po. Ibig pong sabihin, Madam Ives, yung best 7 ni Director Iringan ay maaaring madagdagan or you will prioritize first for the 7? Actually po, may mga naka-line up na aside po dun sa mga 7 na na-identify na. Kasi yung aking, nung nag-join ako noong isang araw sa inyo, ay nagawan ko ng istorya ang best 7. So baka mami magkaiba yung ating. But anyway, Director. Yeah, on October 30, we will culminate the celebration of the Local Government Code Month with an LGU forum in the morning and the awarding ceremonies for the regional incentives and awards. On the morning of October 30, we will invite the local chief executives of these identified local government units to share how they did it in their LGU. Okay. And we will be inviting media practitioners,
local officials, and members of academe to be there and to listen and perhaps learn from these practitioners of good local governance. Okay. So, ayan. Si kasamang Angeli, kanina siya nag-ataas. Mamaya si kasamang Jine, si kasamang Marvin, at saka si Boss Edmund doon sa likod, si Dina din, and si Marco. Yes, good morning po. Kay Sir Marlo, Sir, napakagandang pakinggan na ang dami ng mga LGUs na nagsashine talaga. Pero what about po yung mga iba pa, Sir, na nagpapalit-palit na ng termino from father to son, but dynasty. Still po yung LGU nila ay nagiging sleeping town pa rin, walang innovation. Meron po ba tayong magagawa dito, Sir? Ano-ano po yung mga interventions natin para sila naman ay maging makikilala na sila ay LGUs dito sa Region 2. Kanya nga meron itong replication of good practices. Anang sa ganon ay kung malaman nila na may mga ganitong magagandang programa o proyekto yung mga ibang local government units, they would be better motivated and more inspired to also replicate the same in their local government units. As to the father and son, husband, wife, brothers, sisters, ayan. teams in the local government units, we cannot do anything about that because that is the choice of the people in the local government unit. We have to believe in their discernment, in their discerning capacity to lead whoever they deem best to be their local officials. So siguro kung may mga napapansin tayo ng mga ganong mga sistema, makakatulong tayo sa pag-educate sa ating mga tao, sa mga botante, to be more careful in electing people we will lead them for the next 3 years, 6 years, or 9 years. Okay. Siguro we will schedule one tipon-tipan on dynasty. Kasi I remember, yung isang abogado, sabi niya, in 6 years' time, we are no longer a country of democracy, but a country of familiacracy. Because of the families. Di ba? Familiacracy. Maganda rin tingnan natin kung ano ang views ng iba't ibang sector dito. But anyway, si kasamang Jine. Balikan ko yung nasabi ni Ma'am Ive kanina tungkol dun sa documentary ng mga best practices ng ating mga LGUs. Parang sa pagkakaintindi ko kasi it's just more on video documentary. Okay. So, yan. Maganda. Akala ko walang write-up kasi maganda rin na we will be forwarded copies para maging reference natin. Kay Kapitana, parang si Kapitana Orang yung sikat na Kapitana. Tapos Florida, medyo related. Si Kapitana, yan. Kasi nabanggit niya kanina na before, Ma'am, that was how many years ago nung kayo po yung third na pinaka-poorest. What was that year, Ma'am? And ngayon po, Ma'am, pang ilan na po kayo sa richest? Mukhang hindi niya pa nabilang yung pera niya kasamang Jine. Hindi, Ma'am. Kasi yung previous na kapitan namin, hindi niya naisip yun. Actually, kagawad ako for 6 years. Then, nung try ko lang na tumakbo ng kapitan kasi gusto ko rin na ma-improve ang Centro 3. Yes, ma'am. Kaya nung naisip ko yun na kung paano kaya na ma-increase ang revenue tax namin, nag-usap kami ng mga kasama ko nung nanalo na kami para ma-improve naman ang Centro 3. Para ipakita naman natin na kahit na barangay official lang tayo, marunong naman tayo na gumawa ng mga ordinansa. Pero kayo na yung richest, ngayon, Ma'am? Ay, hindi naman, Ma'am. Sabi ko kasamang Jine, mahirap. Hindi pa niya nabibilang yung kanyang pera sa barangay. Kaya hindi pa niya masabi. 2016, Ma'am. Pwede siguro. I'll may try my very best. May vision siya. Baka natin yan. Bibihira ang mga kapitan na ganyan. Okay, si kasamang Tere. Follow up lang po, Kapitana. Yung po bang naisip nyo na yan ay bunga ho ba ng inyong paglalakbay-aral noon? Ano ho ba yung naging modelo ho ninyo, pinagbasehan mo ninyo dahil sabi nyo, kailangan ma-improve ang Barangay Sentro 3? Kasi nakita ko, nung naging kagawad po kasi ako, ma'am,
nakikita ko po na walang improvement sa barangay namin. Ang laging ang ginagawa kasi ng usually mga barangay official, take logging, maintenance sa drainage. Siyempre, mauubos naman ng ang pera natin. So, ang ginawa ko para ma-increase naman ang pera namin, maganda siguro na i-focus namin sa barangay namin, lalo na katabi namin ang palengke. Alam mo na ang palengke kung saan-saan tinatapon mga basura. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng revenue code para ma-control din namin yung solid waste na kinakalat. So, para maano namin yung mga cleanliness sa barangay namin. Kaya yun ang ginawa namin para gumanda naman ang sentro. Oo, pero may pinagbatayan po ba kayo, ma'am? Yes, ma'am. Meron po ba kayong naging inspirasyon na isang lugar na pinanggalingan nyo? Perhaps nung naglakbay-aral kayo o may nabasa kayo? Usually, ma'am, hindi kasi ako pumupunta ng lakbay-aral. Actually, hindi siya kasama doon sa Iloilo daw pala. Nagpo-focus kasi ako sa barangay namin. Oh. Mas i-prefer ko yung nandun ako sa barangay kasi mas maraming kailangan ng constituent namin. It's good ho, naisip niyo ho yun. Congratulations. Thank Pakinggan you, natin si Director Isabel kasi tiningnan niya yung record kanina at nakita niya ngang noon mababa ang gira ng Centro 3. Oo. So applause sa Centro 3 dahil nakaisip sila ng ganon. Director. Ito actually, itong hawak ko, 2015 final era. Now, if you look at the list, 2015 meron na kasi gumawa na sila for 2015 budget. Makikita natin sa listahan na itong barangay na ito, mababa pala ang IRA. For next year, mga 921 lang. Pero ito, 921, already includes the 14.5 increase over the current year's budget. So the current year's budget mo siguro lower than 921. It could be 800 plus. 841, mag-increase ng 14%, magiging 921. Pero compared to the rest of the barangays, meron na kasing 5 million, 4 million, 0.6, sila 921,000 lang for next year. So tama yung ginawa niya kasi kailangan meron silang corporate powers to create their own revenues. It's in the local government code at tama yung ginawa niya na kinakailangan hindi lang sila dependent sa national funding but they have to create their own local source. Kaya I am interested in the amount of their collection from local source kasi 921. Ilang percentage kaya nito yung local source? Yun ang magandang ano. Okay, oo. Si kasamang Edmund Buna, then susunod si kasamang Marvin ng Bombo Radio. Sige. Halos pareho kami ni Kapitana ng situation, ano? Ito, Barangay Kagawad din ito. Ayan. Kasi siya, parang sinubukan lang niya tumakbong kapitan para ma-improve yung barangay niya. Ako rin, wala sa isip ko. Pero professional group encourage me to run para baka sakali makatulong. And then, kapareho din ni Kapitan, pending po sa City Council, yung barangay tax ordinance po namin na ngayon pa lamang po nangyari sa barangay. Opo. And then, pending din po sa City Council yung barangay waste management ordinance na ngayon lang po nangyari. And then, doon sa Director, matanong ko lang po kung yung limitation sa pag-impose ng penalties sa mga ordinances na ini-implement sa barangay. And then yung limitation sa i-impose na kinokolektang buwis doon sa mga kinokolekta sa mga barangay po. Bago ko sagutin yung tanong mo, kasamang Munding, gusto personally and my official capacity, gusto namin magpasalamat sa mga taong katulad ninyo, Kapitan, na handang maglingkod sa mga barangays natin despite the very limited or small compensation that you receive, no? I'm very, very sure that your honorarium is not enough to compensate for the sacrifices and services that you render to the barangay. Because you're rendering 24 hours a day, 7 days a week service. Walang pinipiling oras yan. Kaya maswerte yung ating mga barangays at may mga taong katulad ninyo na buhay ang espiritu ng volunteerismo sa puso ng bawat isa sa inyo. Yung tanong mo kasamang Munding, tingnan ninyo muna yung ordinance ng city government.
dahil hindi kayo pwedeng kumolekta ng mas mataas kaysa sa kinokolekta ng city government. So i-review muna ninyo yung, tingnan muna ninyo, basahin ninyo maayos yung city ordinances covering the areas of concern that you mentioned a while ago. Kaya ko lang po tinanong sapagkat may mga local government units kasi lalo sa barangay na hindi po alam yung mga ganung proseso, yung mga limitations. Although sa amin, na-review ko na po yun para at least para maging nasa normal lang yung kukolekta yung buwis. And then, gusto ko rin i-share na nung nandun lang ako, ini-introduce ko yung pagkakaroon ng computer, internet-connected computer units for research ng mga kabataan, 4 computer units, and then separate computer units, internet-connected, for the families of OFWs. Para kahit papano, from time to time, meron po silang chance na makausap yung kanilang kamag-anak abroad para hindi po sila magkaroon ng problema. Yung bang magkaroon ng constant na communication through the use of internet, a computer internet-connected. So meron pong separate na doon, separate computer units for them. Although yung purchasing is bago lang ho kasi na-approve sa City Council yung aming budget. So medyo mabagal dahil inuuna namin yung repair yung ng barangay hall para dun sa library, mini library, computer center, and then iba pang mga cubicles for BH, yung barangay Lupon Tagapamayapa, yung barangay Vauci. Oo. So yung muna inaayos and then to follow yun po yung mga computer units. And then gusto rin po sana naming malaman sa inyo, Director, kung how often at papaano po na isasagawa on the spot po ba yung ginagawang visitation sa mga barangay, lalo na kapag kami mga search. Oo. Para malaman din po natin na kasi kami ho kasi kami ho kasi never na nakatanggap kahit na anong award Parang ano ako na. Hindi kayo entry sa hindi anumang kami entry. Kaya search? sabi ko, bakit ganit barangay hall wala man lang naka-display na certificate of participation, certificate of... So gusto kong malaman kung paano yung process. Para kahit paano gusto po kasi kagaya ng hangad ni Kapitan na gusto rin po namin na makita sa libro yung amin pong mga barangay. Salamat po. Or siguro ang pinupunto niya, paano ba na-enter? Paano naging entry ang mga barangay sa iba't ibang searches, lalo na ang DILG at saka iba pang mga search committees and bodies, Director? Yeah, for your information, we are conducting the search for BEST in Region 2. BEST, B-E-S-T-S, means Barangay Executive, Sanggunian, Treasurer, and Secretary. Also search for the best barangay tanods, barangay peace and order committees, barangay public information assistance centers. And Lupong Tagapamayapa. And ang ginagawa natin dito, ang sistema, our system is we start at the municipal level or city level, and then the city or the municipality will nominate a candidate to the cluster level. Because in Cagayan, for example, we have 3 clusters covering this part of Cagayan, and then District 1, Cluster 1, and then Cluster 2 in District 2. So kung sino man yung manominate dun sa Cluster 2 will vie for the provincial. And then there will be a search to be conducted at the provincial level, at kung sino yung mga winners will be elevated to the regional level. Okay. So that is how we do it in our regional incentives and awards search. Okay. So siguro pag may nakita sila na panlaban dun sa barangay kasama nga Edmund ay maaaring maging entry kayo. So magaganda yung mga innovations ngayon. Baka malamang next year with the innovations that you're introducing, yun na nga lang Barangay Communication and Research Center. Kung ma-develop mo ganun nga yung system, maganda yon. Panlaban sa namuha kanina. Di ba? Sir Director. Maganda at naglilikot yung isip ni kasamang Mundig. That's a portent of good things to come. And we know that what you are now doing in Catagaman, Nuevo or Viejo? Viejo will benefit na many of your constituents. Ang sinasabi natin palagi is
what we can do is only limited by our ability to make excuses. And we based from what he said a while ago, they are not making excuses in Katagaman, but they are making innovations, and think always of the things that they can do for their constituents. Oo. At saka si kasamang Munding ay magaling din mag-source out ng projects. I know that. Oo. Kasi alam ko, napakarami na niyang naidala doon. Si kasamang Marvin sa kanyang katanungan ng DZGR Bombo Radio. Sir, gusto ko lang po malaman regarding po doon sa grassroots participatory budgeting program po ninyo, kung ilan po yung LGUs po na nakatanggap po ng pondo dito sa Region 2 and kung kumusta po yung monitoring po ng implementation po ng mga programs po. Another program mabuti along naman local at government. inilabas mo yung bagay na yan on grassroots participatory budgeting dahil isa yan sa flagship program ngayon ng gobyerno natin. For your information, there are 12 agencies that participated in the grassroots participatory budgeting. And for 2014, we have 49 local government units in Region 2 who have been qualified to receive 15 million as funding assistance from the GPBP. But for 2015, all LGUs are covered so long as they can comply with the requirements, and these are the requirements. They should pass the seal of good local governance. They should have no unliquidated cash advances. They should have complied with the requirement of the Department of Budget and Management on public financial management improvement plan. Yun yung mga requirements. As of this date, we have already downloaded to local government units. Sa DILG lang kasi, we have already downloaded almost half of the 73 million that were coursed through the DILG. I am not so sure about the status of implementation of other other national government agencies, but our target is to download all these funds within October sana and implement all these projects within 2014. For 2014, ang allocation ng Region 2 is 734 million for the 49 municipalities and cities. Dadagdagan siguro ni Ma'am Isabel yun dahil kapirahan ito at saka mga project. Ma'am Isabel. Itong GPB or formerly known as BUB is actually a process, a new process or approach in the formulation of the budgets of the 13 participating agencies to take into consideration the development needs of the cities and municipalities with the strong participation of the basic sectors and the other civil society organizations. So this is not actually an add-on funds to the national government agencies. Pinalitan lang yung proseso because in the past, itong participating agencies natin, regional line agencies, when they formulate their budget, they do not look into the needs of the local communities. Ngayon, with BUB, kinakailangan you have to deal with the local communities. Kaya itong programa, more responsive to the needs of the local communities. So sila mismo. So maraming na-enroll actually dito na now, since this is not an add-on funds to the national government agencies, ito yung mga dati nilang mandate, dating programa ng mga regional line agencies natin. So, pero hindi lahat ng programa nila na i-enroll. So, makikita mo dun sa listahan kung ano ang na-enroll lang na programa na itong mga participating agencies natin. Okay. So, dapat nakaangkla doon sa regular programs and projects of the national agencies. Okay. So, yun ang kanilang dapat titingnan. May clarification? Si kasamang Munding? Sige po. Along GBP? Meron akong proposal nung nagkaroon kami ng LPRAT, Local Poverty Reduction Action Team meeting, I suggested yung pagkakaroon ng funding ng gulayan sa paaralan. Ang na-approve yata doon is 15,000 per school year. Parang yung pondo is through Department of Agriculture yata. Pero parang wala po yatang bumaba na
na pondo sa mga schools? Kung sa gulayan sa paaralan, I think that is not handled by the DA, but by DepEd. It's by the Department of Education. Sa schools. What I understand is all projects proposed by the LGUs, 49 LGUs for 2014, were only very few, no, were disapproved by the national government agencies. But for gulayan sa paaralan, accepted lahat ng mga yan, ma'am. Accepted siya. Saka DepEd, based on the presentation it will be ng implemented by DepEd, DepEd. lahat naman in-approve natin. Siguro, i-coordinate na lang po nila sa, Follow sa up. DepEd lang. Follow up kasi approve daw lahat. Yep Pero po. yung pondo meron. May pondo yun. Okay. Yan po. Ang guidance namin sa mga local government units is for them to coordinate directly with the concerned agencies. Yung iba kasi pumupunta pa sa amin sa DILG, but that would be a little circuitous, no? It would be better if you coordinate directly with the concerned national government agency. Pero ang release kasi natin is to the city. So dapat sa city siya mag-follow up. Not him to directly coordinate with DepEd, but you should coordinate with the city government and then for the city to coordinate with DepEd. But based on the presentation of DepEd in our latest quarterly meeting, they said lahat approve. So may pondo po yun. Sadyang napakaganda nitong grassroots participatory budgeting, no? Because it married, no, two principles: bottom-up planning and participatory governance. So finally, the national government recognizes the fact that only those who are at the local level really knows what they really need. Kanya nga meron tayong mga priority projects coming from the local level. Also, one of the better features of the program is the participation of civil society organizations, no? The marginalized sector, the citizens' participation in the identification of priority programs and projects for the local government unit. And this is a non-negotiable part of the program. We will be conducting civil society assemblies, CSO assemblies, no, within October or early November to ensure that talagang there will be widest participation of civil society organizations and the marginalized sector in the identification of priority programs and projects. Okay. Ma'am, Yes, follow up. tanungin ko lang kung na-approve din ba yung, kasi kasama twin proposal ko yun, yung isa pa ay yung construction of hand washing facilities sa mga schools. Kung napasama po dun sa na-approve. Hand washing. Oo. I am not sure, no, whether that was approved or not, but we have to look into the records of the Department of Education. Okay. Sa ating We will mga- take note of your concern, Munding. Any follow-up? Si kasamang Marvin, okay ka na doon? Si kasamang Marco, meron bang gustong itanong? Okay siya. Si kasamang Jine, okay na. So ayan, balikan na natin itong ating mga guests hinggil doon sa kanilang mga sinasabi, lalong-lalo na sa barangay kanina. It's so sad na hindi nga nakarating, but in the other avenues siguro ay maaabot natin ang ating mga mayor doon sa kanilang mga best practices din along local governance. Ngayon, Director Iringan, one last point for the LGUs. Dahil nakikita natin ngayon yung competition sa kanila, although sinasabi nga ni kasamang Tere kanina na meron yung iba na sleeping town pa rin sila, pero yung karamihan ay nagkakaroon na rin ng kompetisyon. Nabuksan yung kanilang kamalayan doon sa tinitingnan ngayon ng kanilang mga mamamayan ang kanilang mga proyekto na ginagawa. Sa ngayon, ano po ang ating pong siguro parang pang-come-on sa ating mga LGUs upang magpatuloy sila doon sa kanilang ginagawa at maging ang ating Region 2 ay matutulat sa ibang mga regions din na talagang in the national level, lagi na lang sila yung atin pong nakikita at naririnig. Ang isang ginagawa ng gobyerno ngayon is we are incentivizing good performance. We have this seal of good local governance now, wherein if you pass the seal or the evaluation or the assessment, you will be entitled to yung mga lower income LGUs lang ito kasi hindi ko ma-guarantee kasi yung higher income local government units.
But if you, for example, pass the seal of good local governance, you are entitled to a performance challenge fund. No, a minimum of 1 million for the municipalities, 3 million for the cities, and 7 million for the provinces. Plus, of course, GPBP is anchored on good performance. If you will not pass the criteria, then you cannot avail of the 12.5 million to 15 million that can be had from the program. Plus, of course, we have always equated good governance with good politics. People are now more discerning. People are now more educated, and they know whether their local officials are performing up to standard or not. And then when come 2016, that will be the reckoning time for that will be the accounting time for the 3 years that you have been in office. One last point, Director Iringan, sir, with the former Seal of Good Housekeeping, kasi nga naging SGLG na siya ngayon, ano yung nabuksan sa atin pong, ano yung naging leksyon para sa mga LGUs doon? Dahil marami tayong narinig na talagang may pagbabago after nung implementation ng Seal of Good Housekeeping noon, na ngayon ay naging Seal of Good Local Governance. Yun na nga nasabi ko kanina, mas aware na ngayon yung mga local officials that there are standards in governance. Hindi pwede yung pwede na. Kailangan matuwid at mahusay na pamamalakad. At kami ay natutuwa naman at maganda yung response ng mga local officials sa programang ito ng gobyerno. Just for the information of everyone, indeed, we have upped the ante on our Seal of Good Local Governance. We are now looking into 6 areas. There are 3 core areas for you to comply with, and these are disaster risk reduction and management, Seal of Financial Housekeeping, ito yung one ng DBM, at saka yung social protection. Plus, of course, you have to pass one of the elective areas, and these are the following: environmental management, business competitive, and business friendly and competitive local government units, and peace and order. Okay. So those are the 6 areas that we are looking into. Okay. Kay Director Isabel Taguinod, ma'am, sa iyo siguro ano yung maipapayo natin dito sa ating mga LGUs upang maging tama, maayos at may kakikitaan yung pong mga na ipagkakaloob sila na pondo, and of course doon na rin sa na-generate po nila. Gaya lang sinabi ni Director, wala nang dole out ngayon. Lahat performance-based. So on the part of DBM, for them to be able to access funds from the GPB or the BUB, ang requirement ng DBM, we first assess their current state of the financial management. And then on the basis of that assessment, they were required to prepare their improvement plans. Ngayon, yun yung minomonitor ng DBM ngayon, na dapat meron silang substantial improvement in terms of revenue generation, expenditure management, and many others. Now, ang isa pa, if you look at the code again, meron naman silang karapatan to create the revenues. Na yung karamihan sa kanila ngayon, hindi pa ginagawa. So, madelay lang po ang DBM sa release ng IRA, hindi na ho sasahod yung mga ibang LGUs natin. Now, we release the IRA on 2 tranches every month. So, the 80% we release on the 8th of every month, and then the 20% every 24th of the month. Marami. Pag madelay lang kami, ang daming tumatawag na munisipyo. And even city, may city na tumatawag na hindi sasahod. So, ibig sabihin, kulang pa yung local sources. They cannot even use to advance yung sahod. Although, if you look again at the local government code, meron naman tayong limitation. Kaya yung tanong nila kanina, kung meron mang mga developments, marami sa LGUs kasi to ensure na yung hindi lahat ng pondo ng galing national ginagamit lang sa sahod, meron nga tayo yung 20% development fund.
Kasi may limitation lang naman sa sahod, ano? Hanggang 45-55 lang tayo. So they cannot choose more than that. So the rest of it would have to be used for their operations and for their programs, projects, and activities. Okay. Thank you. So sa part naman ng ating pong barangay, balik tayo kay Kapitana Lasam, ano? Dahil sabi nga natin maganda yung iyong innovation, ano? At mukhang malawak ang iyong vision. Ano naman ang maipapayo ninyo sa mga kapwa ninyo, mga barangay kapitan, hindi lang sa Tugigaraw, kundi sa buong lalawigan at sa buong rehiyon? Ang masasabi ko lang sa mga kapwa kong barangay official, isa lang po ang iniingi ko sa kanila, huwag po silang matakot mag-exercise ng kanilang power. Yung General Welfare, Section 16. Local code. Oo. So yan ang willpower ng Barangay Sentro 3. Dahil malamang, sabi nga ni Director Iringan, kaya hindi ini-implement or hindi ginagawa ng ibang mga barangay officials at kahit sa municipal officials po, yung kanilang mandato sana to generate funds from the local sources dahil sa takot nila na baka ito yung magiging dahilan ng hindi na sila ma-re-elect. Si Barangay Secretary naman, sa kanyang maaring maipayo din siguro sa mga barangay officials pa. As a public servant, we must maximize all our resources. We have to deliver services to our constituents. And this where the importance of planning comes in. So let us all remember, Piolo, plan, you only live once. Wow! Piolo plan, you only live once. So napakaganda nun, ano? Ganun pala. Meron din kayang Oliver. Joke. Parang mahirap yata. Nauna yung once na yun eh. But anyway, kasama din natin ang ating mga media practitioners ngayong umaga. Nga din pala natin ang payo, si Director Iringan para naman sa ating mga local chief executives and of course dun sa iba pang elected officials. Yeah, siguro minsan kunin namin na resource person si Kapitan Lasam, no? Dun sa mga training na kinakandak ng DILG. Kaya palagi rin natin sinasabi sa mga, hindi lang sa mga barangay officials, kundi pati sa mga municipal officials, provincial at saka city officials, that they should not have second thoughts about using the revenue-raising powers. Because that is really the intent of the local government code, no? When they were given the authority, the responsibility to deliver basic services, they were also given the power and authority to generate funds for the implementation of these projects. And as we've always been saying, wag sana silang mag-alala kung ano man yung repercussion ng kanilang mga actions. So long as they can explain to the people why they are doing this, they can show to the people that these funds will go to where they are intended to be used. Okay? Sa pagtatapos, gusto ko lang i-share yung sinabi ng aming yumaong kalihim, si Kalihim Jess Robredo. We just celebrated the second death anniversary last August 18. At palagi nang sinasabi na ang yaman ng isang bayan o ng isang syudad o ng isang barangay ay wala doon sa laki ng pera na nasa kaban nito, kundi nasa mga opisyales na handang maglingkod at may wagas na layunin para sa kanilang mga bayan-bayan. At nasa mga mamamayan na handang makipagtulungan sa mga opisyales upang lalo pang mapaunlad yung kanilang bayan. So, ang payo ko sa mga local officials ay lalo pa nating paigtingin yung ating pagsisilbi sa ating mga bayan-bayan at doon sa ating mga mamamayan ay makipagtulungan at sumuporta tayo sa magagandang hangarin ng ating mga opisyales. Thank you very much, Director Iringan, of course, Director Taginod, si Kapitana Lasam, and of course, si Barangay Secretary de Polonia. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas, of course, sa ating mga media practitioners, at sa iba pang mga kasama natin mula sa DILG, sa mga Mavidet ng DBM, and of course, ang isa pang opisyal mula sa Sentro 3. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong palatuntunan. Pahabol, may papahabol tayo. Okay, sige. Come October 12, yung synchronized barangay assembly meeting natin. Okay. So lahat ng mga barangay, sana yung ating isagawa. mga mamamayan ay
mag-attend itong synchronized barangay assembly meeting dahil this is the best time, no, most opportune time to listen to our local our barangay officials, punong barangays who will be sharing with us their plans and programs for the coming months, no, and years, and their accomplishment for the past 6 months. Okay, so this is October 12. Okay, Sabado? Sunday o Linggo. So yan, makibahagi tayo sa ating pong barangay assembly. Nawa, sa mga opisyal, sa mga empleyado ng gobyerno din, pinapanawagan ito dati ng ating good regional director na tayo makibahagi at i-share din kung ano yung dapat para sa ating pong mga barangay. So sa ngalan na po ni Regional Director Purita sa Montelikas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tabayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.